Patuloy po ang paghina nitong si Bagyong Paulo at from typhoon, humina pa ito bilang isang severe tropical storm. No? So kung kanina 120 kilometers per hour, yung kanyang maximum sustained winds, naging 110 kilometers per hour na lamang po at may pagbugso hanggang 165 kilometers per hour. Magandang balita dahil nakalampas na ito sa kalupaan po ng Northern Luzon at kanina alas 4 ng hapon ay nasa coastal waters na po ito ng bayan ng Santa Cruz sa Ilocos Sur. Sa mga sandaling ito, patuloy na lumalayo ng ating kalupaan habang nasa West Philippine Sea. Isa pang magandang balita, patuloy ang pagbilis din nitong si Bagyong Paulo palayo ng ating kalupaan, moving west-northwest at 35 kilometers per hour. Base sa ating latest satellite animation, nahagip pa rin po directly nitong si Bagyong Paulo ang malaking bahagi ng Northern and Central Luzon, lalo na yung western sections, Ilocos Region, Cordillera Region, Zambales, Bataan, medyo mabagyo pa rin po, no? Mataas ang tsansa ng mga ulan at malakas na hangin sa mga susunod na oras. Habang natitirang bahagi po ng Luzon, gayon din ang western portion of Visayas, asahan pa rin ang makulimlim na panahon at yung mga kalat-kalat na ulan na base sa ating latest animation, mga light to moderate with at times heavy rains. At meron din mga thunderstorms na localized lamang sa natitirang bahagi pa ng Visayas and Mindanao, usually mga 1 hanggang 2 oras lamang yan, typical tuwing hapon hanggang gabi. At yung ating mga cloud clusters na minomonitor sa may silangan at silangan ng extreme northern Luzon, maliit pa rin po ang tsansa na maging isang ganap na low pressure area within the next 24 hours pero patuloy pa rin natin itong minomonitor.